Disclaimer lang po, ang aking mga sasabihin ay base lamang po sa aking pag-aanalisa at pagtagpi-tagpi ng impormasyon na aking nakalap sa mga libro ng mga eksperto at sa mga ilang Bible scholars na rin. Nasa inyo pa rin ang desisyon kung paniniwalaan nyo ito o hindi. Bagamat may biblical passage akong ipapakita, ito'y aking ipapakita kung ano ang connect nito sa nangyayari sa mundo ngayon. Kaya kaibigan, kung hindi mo pa napapanood mula part 1 hanggang part 11b, sana ay panoorin mo muna ang mga episodes na ito para hindi ka ma-confuse sa mga sasabihin ng video ito. Ayon sa napag-aralan natin sa part 11a at part 11b na ang propesiya ni Jeremiah, Isaiah at Apostol Juan tungkol sa Mystery Babylon ay dalawa pala ang tinutukoy sa panahon ngayon. Ito'y lumalarawan sa promotor ng One World Religion at lumalarawan sa promotor ng One World Government. Ang One World Religion na promotor ng Romano Katoliko at ang One World Government na promotor ng Amerika o United Nation. Sa madaling salita, ang Vatican at ang United States ay may malaking role sa end times. Sila ang maghahanda o tulay sa One World Government. Ayon sa napag-aralan natin sa Part 7a na ang administrasyon ng Vatican sa pangunguna ng Santo Papa ay nagsusulong ng One World Religion sa panahon natin ngayon. Hindi po ito maikakaila sa kanyang history at isa nga sa halimbawa dito ay mga pagpupulong ng World Religion sa pangunguna ni Pope John Paul II sa Italy. At isa rin dito yung pagpupulong sa Congress of the Leaders of the World and Traditional Religion sa Kazakhstan sa kasalukuyang Santo Papa na si Pope Francis. Ang nakakakilabot na pagtayo ng Abrahamic Family House sa Abu Dhabi. Ang Abrahamic Family House na ito ay akin nang nabanggit sa Part 7b. Sa kasalukuyan, dito nakatayo na ang tatlong malalaking building mula sa tatlong malalaking relihiyon na sinasabi na nagmula kay Abraham. Ang Christian Church ng Romano Katoliko, ang sinagoga ng Judaism at moske ng Islam. Ang tatlong malalaking relihiyon na ito ay tabi-tabi ang building sa panahon natin ngayon. Pagpapatunay na inuunti-unti na ang pagkakaisa ng lahat ng relihiyon. At sa hanay naman ng One World Government ayon sa napag-aralan natin sa Part 11a at Part 11b na ang Amerika o United Nation ay nagmumukhang involved sa pagtayo ng One World Government. Ang mga secret society sa likod na ito ay mga mayayamang oligarko sa buong mundo, mga makapangyarihang politiko sa buong mundo, at karamihan ay mula sa Amerika at Europa, na siyang nagsusulong ng One World Government sa umbrella ng UN. Kaya sa madaling salita, ang Mystery Babylon na ito ay nagmumukhang ang United Nations sa New York City at ang Roman Church sa Vatican City ang tinutukoy ng Biblia. Sa ating pag-aaral sa loob ng 7 years of tribulation, mayroong dalawang mukha ang One World Religion at One World Government na mangyayari. Sa first 3.5 years, ang One World Government ng United Nations at ang One World Religion sa pangunguna ng Roman Church. Sila ang mukha ng One World Government at Religion sa first 3.5 years. Ngayon ang tanong, anong mukha meron naman ang One World Government at Religion sa second 3.5 years? Well, abangan na lang po natin sa aking susunod na vlog tungkol sa issue na ito. Pareho nilang pinopromote ang peace to conquer the world na magre-resulta ng One World Government at One World Religion sa first 3.5 years. Ang nakakabahala dito sa generation na natin ngayon, unti-unti na itong nangyayari. Kung bubuksan lamang ninyo ang inyong mga mata sa mga balita ngayon sa buong mundo, sa pamamagitan ng mainstream media, social media o internet, ang United Nations at Vatican ay buhay na sa panahon natin ngayon.
At iisa ang kanilang isinisigaw, ang salitang kapayapaan sa buong mundo. Kaya nga sa generation na natin nabubuhay ang Mystery Babylon. Mystery Babylon na inihula ni Propeta Jeremias, Isaias at Apostol Juan 2,500 years ago. Ngayon ang tanong, kung ang Amerika ba ang nagpo-promote ng One World Government sa umbrella ng United Nations, sa Amerika ba magsisimula ang Antikristo? Una, tingnan natin yung sinasabi ng Bible. Ayon sa Daniel chapter 7 verse 1 to 28 ng ating napag-aralan sa part 4, kung babasahin niyo ito yung panahon na si Daniel ay nasa palasyo ng Babylonia at nagkaroon siya ng pangitain tungkol sa 4 na halimaw. Ang una ay leon na may pakpak ng agila sa verse 4, pangalawa ay ang oso na may kagat na 3 tadyang sa verse 5, pangatlo ay ang leopardo na may 4 na ulo at 4 na pakpak sa verse 6. Pang-4 na halimaw ay kakaiba sa lahat dahil bakal ito at may 10 sungay sa verse 7. Ngayon ang tanong, ano ba ang ibig sabihin ng mga halimaw na ito? Ayon sa verse 15 to 28, ipiniliwanag din ito ni Anghel Gabriel. Ang sabi niya, ang 4 na halimaw ay 4 na kahariang lilitaw sa daigdig. So malinaw na ang 4 na halimaw na ito ay sumisimbolo lamang sa 4 na kahariang nalilitaw sa daigdig nung panahon niya, panahon ng Babylonian Empire. Kaya ang kaharian na sinasabi dito ay hindi lang po basta kaharian, kundi ito ay pandaigdigang kaharian. Means ito ay world empire. Kapag sinabi pong world empire, ito ay one world government sa pangunguna ng isang leader o hari. Ang propesiyang ito ay pinahayag na ni Anghel Gabriel way back of time noong 167 before Christ. At historically, nangyari nga ito. At nagkaroon nga ng 4 pang world empire or one world government mula sa panahon ni Daniel hanggang sa 4th century AD. At ito ay mababasa natin sa world history. Ang Babylonian Empire sa pangunguna ni King Nebuchadnezzar na historically nasakop ang buong mundo noong 540 BC. Kapareho din ng Persian Empire na sa pangunguna ni King Cyrus the Great. Ito'y nangyari noong 539 BC hanggang 331 BC. Ang Greek Empire naman sa pangunguna ni Alexander the Great noong 331 BC. Ngayon, focus tayo sa 4 na halimaw. Ang pang-4 na halimaw, historically ay na-fulfill ng Roman Empire, ang pamumuno ng mga Caesars. Ito'y nagsimula 168 before Christ hanggang 476 AD. Ayon kay Propeta Daniel, ang halimaw na ito ay kakaiba sa 3 halimaw. Dahil bakal ang ipin nito at tanso ang mga panga, dinudurog nito at nilulunok ang lahat ng abutan at tinatapakan ang natira. Wherein ipinapakita dito na napaka-brutal ng halimaw na ito. Ito nga yung nangyari historically sa pagiging halimaw talaga ng Roman Empire. Bumagsak ang Roman Empire noong 476 AD. Ayon sa propesiya ni Daniel, ang halimaw na ito ay may 10 sungay at 3 sa mga sungay nito ay nabunot at tumubo ang isang sungay na parang tao at nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos. Ibinigay din ni Anghel Gabriel ang kahulugan nito. Kung babasahin natin ang Daniel chapter 7 verse 24 to 25, ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari ng kahariang ito. Sa gitna nila ay lilitaw ang isa na kaiba sa mga nauna at 3 hari ang kanyang pababagsakin. Magsasalita siya laban sa kataas-taasan at pahihirapan niya ang mga hinirang ng kataas-taasang Diyos. Tatangkain niyang baguhin ang kautusan at mga takdang kapanahunan. Ang mga hinirang ng Diyos ay ipapailalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. Sa verse na yan, pinapakita diyan ang 10 sungay pala ay 10 hari. At isa sa 10, lilitaw ang isang tao na magsasalita ng kalapastanganan sa Diyos. Babaguhin niya ang kautusan at mga kapanahunan. Ang mga hinirang ng Diyos ay ipapailalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3.5 years. Pamilyar ba kayo sa 3.5 years na ito? Di ba ito yung tumutukoy sa 7 years of tribulation na pinag-aaralan natin?
Kung ang 10 sungay ng Roman Empire ay may senaryong maghahari sa loob ng 3.5 years, ito ay hindi pa po nangyayari sa history ng Roman Empire. Ngayon ang tanong, hindi kaya future Rome ang tinutukoy dito? Well, merong propesya na hindi pa po nangyayari. Since itong halimaw na ito ay kumakatawan sa Roman Empire, meaning merong propesya sa Roman Empire na hindi pa nangyayari. At ito nga yung pamumunuan ng 10 sungay o 10 hari. Wala pa pong nangyayari sa history ng Roman Empire mula 168 before Christ hanggang 476 AD na pamunuan ito ng 10 hari. Pero ang halimaw na ito ay lumalarawan sa Roman Empire. Gaya ng sinabi ko sa part 4, ang Roman Empire ay may propesya na muling mabubuo sa end times. Dahil nga ito sa 10 hari na hindi pa nangyayari. Kaya dito papasok yung tinatawag na double application o triple application na nabanggit natin mula part 1 hanggang part 11a at part 11b. Ang double o triple application na ito ay maraming beses ko na rin pong nabanggit. Again, gaya ng bundok na ito, kapag sa front view, ang bundok ay tila nag-iisang bundok lamang sa mata ng tumatanaw. Pero kung titingnan mo pala, ang bundok na yun ay hindi pala iisang bundok lang, kundi 3 bundok pa pala na magkakalayo kung titingnan mo sa side view. Iisang prophecy pero 2 o 3 fulfillment na magkakaiba ng panahon. At halimbawa nga dito yung propesya ng ika-4 na halimaw, ang Roman Empire. Ang original Roman Empire, ang Holy Roman Empire at ang Revived Roman Empire. Sa madaling salita, may 3 dispensation ang Roman Empire. Bagamat ang original Roman Empire ay bumagsak noong 476 AD, ngunit ang impluwensya ng Roman Empire ay nagpatuloy pa rin sa mahabang panahon mula medieval age hanggang sa panahon natin ngayon. At ito'y makikita natin sa Roman Catholic Church. Bagamat ang Roman Catholic Church ay isang religious figure, historically, ang Vatican ay nagkaroon din ng impluwensya sa mga bagay na politikal since sa panahon ni Constantine the Great. At ito nga yung nangyari noong 7th century sa pagtatag ng Holy Roman Empire. Nang si Charlemagne ay kinoronahan ni Pope Leo III bilang emperador ng Western Europe, ang Santo Papa ay nagumpisang naging makapangyarihan sa Europe pagdating sa usaping militar. Ang mga naging Santo Papa ay protektado ng Roman armies lalo na sa panahon ng Krusada. Panahon ng pakikipaglaban nito sa Muslim para bawiin ang lupang pangako. Simula noon, ang Santo Papa ay halos 1,000 taong naging makapangyarihan na mismong mga hari sa lupa ay kaya niyang paluhurin. At ito ay ayon sa world history. Sa panahon natin ngayon, ang Roman Church ay patuloy pa rin na makapangyarihan. Ang impluwensya nito gaya ng mga isyu ngayon na mukhang siya ang sumusulong ng one world religion. Kaya nga ang ikatlong dispensation dito ay yung Roman Empire ay maaring ma-revive sa Tribulation Age. Kaya nga tama yung propesya kay Daniel na ang Roman Empire o yung ika-4 na halimaw ay tatagos ang legacy hanggang sa panahon natin ngayon. Ngayon ang tanong, posible ba sa panahon natin ang revival of Roman Empire? Ang revival of Roman Empire ay maaring hindi sa title o pamagat, kundi makikita natin ito sa ilalim ng mga bansang sakop ng European Union sa panahon ngayon. Kung mapapansin ninyo ang mapa ng Roman Empire ay sakop niya ang buong Europe. Ngayon din ang European Union, sakop din niya ang lupain ng Roman Empire. Ang pagkakaiba nga lang ay wala yung mga Arab countries. Maraming mga conspiracy theories na ayon sa kanila maaring sa European Union manggagaling ang Antikristo. Since pinapakita sa atin ng Biblia na European ang Antikristo, which is ang Rome, ngayon tingnan natin kung anong plano ng New World Order na sinusulong ngayon ng mga secret society sa panahon natin. Kaya dito na tayo papasok sa aking libro na The World's Last Dictator. Again, ang librong ito ay mga whistleblower sa Amerika regarding sa pagtayo ng nalalapit na one world government. Ayon sa libro,
page 29 hanggang 30 ay basahin po natin. Sabi diyan, 6 global goals. Tagalogin ko na lamang po. Ang mga lalaking ito ay makapangyarihan, hindi ka panipaniwalang makapangyarihan. Tulad ni Adolf Hitler sa Mein Kampf, inilarawan nila ng maaga ang kanilang agenda. Ang world agenda na iyon ay binubuo ng 6 global goals. At alam namin kung ano ang mga layunin na iyon. Habang binabasa mo ang mga ito ay matutulala ka dahil sinusunod na nila ang eksaktong script na sobrang accurate na sinulat na ng Espiritu ng Diyos sa Biblia halos 2,000 years na ang nakakalipas. Goal number 1, ang pagtatag ng isang bagong internasyonal na kaayusang pang-ekonomiya na pinag-isa at nasa ilalim ng direktang utos ng unelected elite sa pinakamataas na antas ng lupon ng The Order. So tinutukoy dito yung one world economy, one world bank, one world currency sa pamumuno daw ng taong pinili ng order at hindi sa magitan daw ng eleksyon o botohan. Ngayon, goal number 2, ang pagtatag na kunwari ay isang demokrasyang world government pero ang totoo ito ay talagang kontrolado sa likod ng eksena ng tinatawag na The Order. Goal number 3, ang pananakop at pagsupil sa pamamagitan ng pang-ekonomiya, pananalapi at espiritual na paraan laban sa dalawang superpowers ng bansa, ang Estados Unidos at ang Russia, na dating kilala rin bilang Union of Socialist Republics or USSR. Ang kanilang layunin para sa Amerika ay mapilitan siyang lumuhod bunga ng isang napakalaking depresyon. Pagkatapos mula sa depresyon at takot ng mga Amerikano, sila ay magmamakaawa na ipatupad na ang Order. So base diyan, plano pala ng world order na ito na napahinain yung dalawang superpower which is ang Amerika at Russia, which is sa mga balita nangyayari na ito sa panahon ngayon. Panoorin po muna natin ang videong ito. Naabot na ng Estados Unidos ang 31.4 trillion US dollars o 1.7 quadrillion pesos na limit sa pag-utang ng federal government na tinatawag na debt ceiling araw ng Huwebes, January 19, 2023. Bunsod ito ng ilang dekadang pagbabawas ng buwis at pagtaas naman sa gastusin ng pamahalaan. Sa isang liham ni US Treasury Secretary Janet Yellen sa Kongreso, magdudulot ng matinding pinsala sa ekonomiya ng bansa ang pagkabigong matugunan ang mga obligasyon ng pamahalaan. Kaya hiling nito sa Kongreso, itaas o suspindihin ang limitasyon ng pag-utang sa tamang oras at paraan. Kung hindi makababayad ang gobyerno sa mga utang nito, maaaring mawala ng tiwala ang investor sa US dollars at magiging sanhi ng paghina nito. Magdudulot din ito ng pagbagsak ng stocks at pagbabawas ng mga trabaho. So obvious na po ang paghina daw ng Amerika sa panahon natin ngayon. Goal number 4, ang pag-akyat sa tagumpay na paparating na United States of Europe bilang nangingibabaw na bansa upang pamunuan ang one world government. So ibig sabihin mga kababayan, palihim nilang inaangat ngayon ang European Union bilang makapangyarihang bansa laban sa dalawang superpowers. Goal number 5, ang pagpasok ng isang supreme world leader ng buong mundo upang pamunuan sa new unified one world government. Goal number 6, ang pagtatag ng iisang relihiyon sa mundo na mag-uugnay sa lahat ng relihiyon, mga kulto, mga grupo ng mga pananampalataya at espiritual na paniniwala sa ilalim ng patnubay ng Supreme Pontiff, ang espiritual na katumbas ng Supreme World Leader. Ang mga pandaigdigang layunin na ito ay binubuo sa paligid ng iisang plano. Tinatawag nila itong The Plan. Ito ay isang plano ng 10,000 kumikislap na brilyante ng panlilinlang. Ito ay isang plano na napakaseryoso at sobrang nakakalinlang na halos lampas sa isip ng isang tao upang maunawaan. Gumawa na sila ng isang higanteng hakbang sa planong ito. Ang planong ito ay nangyari na noong 1945. Gumawa sila at lumikha ng United Nations or UN. Ito ay magiging istrukturang lakbayin kung saan matatapos nila ang kanilang plano para sa one world government.
So ang big idea diyan ay napakaseryoso ng mga secret societies na ito para maitayo ang one world government. May plano pala silang pahinain ang ekonomiya ng Amerika at ipromote ang European Union para pangunahan ang one world government. Which is ang mga bagay na ito ay nangyayari na sa panahon natin ngayon. Maraming mga balita sa mainstream media, social media at ilang world political analysts na humihina na ang bansang Amerika. At nangyayari na nga yung one world religion sa pangunguna ng Roman Church, which is ito ngayon na pag-aralan natin sa part 7a. At nangyayari na rin sa panahon natin ito ngayon. Ngayon, masasagot na natin ang tanong na sa Amerika ba magsisimula ang Antikristo? Well, ang sagot po ay hindi po. Dahil malinaw sa Biblia na ang halimaw dito ay nasa katauhan ng Roman Empire. Since ang Rome ay kabisera ng Italy, ang Italy ay bahagi ng European Union. Meaning mukhang sa Europe magsisimula ang Antikristo. Ito ay ayon sa pag-analisa natin sa libro at nakasulat din mismo sa Biblia. Kaya nga ang European Union ang modern Roman Empire sa panahon natin ngayon. So mapa Bible man o mapa conspiracy theory, lumalabas na si Europa magsisimulang halimaw hindi sa Amerika. Ngayon, ano magiging katapusan ng Mystery Babylon na ito? Ang una, yung religious Babylon na walang iba kundi ang Roman Church. At ito'y napag-aralan na natin sa part 7a. Kung babasahin natin ang pahayag chapter 17 verse 16, ang 10 sungay na nakita mo at ang halimaw ay mapupuot sa reyna ng kahalayan. Aagawin nila ang lahat ng ari-arian nito at iiwan siyang hubad. Kakainin nila ang kanyang laman at susunugin ang matitira. Sa verse na yan na yung 10 hari at ang halimaw o yung Antikristo ay mapopoot sa Roman Church balang araw. At gaya na napag-aralan natin sa part 7a, tatraydo rin ng Antikristo ang Roman Church. Aalisin ng Antikristo ang pamumuno nito sa one world religion at ililipat sa religion ng ikalawang halimaw. Dahil sa pagkabuhay na maguli ng Antikristo, sa pilitan niyang uutusan ang mundo na sambahin siya. At dahil dito ang lahat ng Christian religion at syempre kasama ang Romano Katoliko dito ay wawasakin din ng Antikristo. Kung babasahin natin ang pahayag chapter 13 verse 7 to 8, pinahintulutan din siyang salakayin at gapiin ang mga hinirang ng Diyos at binigyan siya ng karapatang mamahala sa bawat lahi, lipi, wika at bansa. Sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Ngayon, ang pangalawa, yung commercial Babylon na walang iba kundi ang Estados Unidos. So ano ba ang magiging katapusan niya sa Tribulation Age? Kung babasahin natin ang pahayag chapter 16 verse 19, nahati sa 3 bahagi ang malaking lunsod at nawasak ang lahat ng lunsod sa buong daigdig. Hindi nga nakaligtas sa parusa ng Diyos ang tanyag na Babylonia. Pinainom siya ng Diyos ng alak mula sa kopa ng kanyang matinding buod. Sa verse na yan na yung huling salot ng Diyos kasama ang Babylonia o yung Amerika naguguho sa maraming lunsod sa buong mundo. Kaya yung mga Hollywood movies na napapanood natin tungkol sa disaster movies ng Amerika, magkakatotoo po ito sa dulo ng 7 years of tribulation sa second coming of Christ. Kung ang Roman Church ay wawasakin ng Antikristo sa kalagitnaan ng 7 years of tribulation, ang Amerika naman ay wawasakin ng Diyos sa pamamagitan ng malalakas na lindol sa dulo ng 7 years of tribulation, sa huling puot ng Diyos. Yan po ang malagim na katapusan ng Mystery Babylon ayon sa Biblia. Ngayon kaibigan, ating napag-aralan chapter by chapter, verse by verse in proper hermeneutics, contemporary research kung ano ang mangyayari sa loob ng 7 years of tribulation. Mula chapter 6 ng Revelation hanggang chapter 18 ay atin nang napag-aralan na umiikot ang pangyayari sa loob ng 7 years of tribulation. Mula sa 4 horsemen, 7 salot, ang babaeng Babylonia, ang 2 halimaw at babae at ang dragon ay ating nakilala kung sino sila sa panahon natin ngayon. Simula sa rapture, dito magsisimula ang Third Temple at Antikristo sa senaryo
ng 7 years of tribulation. At ito'y ating natalakay ng malalim na pag-aaral mula Part 4 hanggang ngayong Part 11C. Kaya ang mga sumusunod na natitirang episodes, dadako na tayo sa propesiya palabas ng Tribulation Age o pagkatapos ng Tribulation Age, na sangpasimula ng buhay sa eternity. Ngayon ang tanong, sino ang babaeng ito? Abangan po natin yan sa Part 12.